My God, ano ba to? Kaya to ng isang daliri, oh. Guys, walang biro, isang daliri. Oh. Oh. Isang daliri. Welcome back to Team D TV, and we are here again at the Autofocus Test Drive Festival here at the Mall of Asia Concert Ground. And nandito tayo sa booth ng GAC Motors, and we are going to test drive this beautiful SUV called MQ Model 2024. Stay tuned, nakapila lang po kami, and we'll share with you our driving experience with this Chinese SUV. The design of the front grille, to me, it looks like a bracelet of a very expensive wristwatch. The MQ is a compact crossover SUV produced by Chinese automobile manufacturer GAC Group with a 1.5-liter turbo gas engine that is capable of producing maximum power of 177 HP and a maximum torque of 270 Newton meters. Nakakatuwa tong MQ. Kakaiba yung door handle niya from inside. Well, kakaiba din naman actually yung door handle from outside, di ba? So, aside from sa labas, iba din yung style ng sa loob. Ganyan, no? Bubuksan mo ng ganyan. Kala mo nasa aeroplano ka eh, oh. And then dito, ano to? Wireless charger. Ayan, quick look lang tayo guys sa interior niya kasi nag-aantay lang tayo nung kasama nating agent bago tayo mag-test drive. So, focus lang tayo today with the test drive. Wala tayong masyadong time to really go around and tingnan yung mga features nito. Siguro next time bibisitahin natin yung casa nila, and then we get a chance to go to the casa ng GAC. Doon natin masisilip, isa-isahin natin yung features. But for now, focus lang tayo sa drive test, ano yung drive experience, and then kung ano yung mga mabilisan na makikita natin. Alright? Okay, so nandito na tayo sa loob ng 2024 GAC MQ. Ang ganda ng suspension, very comfortable. Yun ang una ko agad na napansin. Well, of course, aside from yung kakaibang door handle niya pagpasok. Tapos nakakatuwa kasi pag nasa loob ka na, pag lock mo ng doors, makikita mo nag-close yung handles, di ba? So yung apat na door handles kita mo. Parang akala mo parang may apat kang pakpak, parang ka nasa eroplano na nag-adjust yung, akala mo yung flaps ng eroplano. Okay. Maganda response. May drive mode ba to, sir? Meron, sir. Naka-ano siya ngayon right now? Mapika eh. Oh, naka-economy lang yan, ha? Medyo responsive siya for an economy setting. Ang lambot ng manibela. My God, ano ba to? Kaya to ng isang daliri, oh. Guys, walang biro, isang daliri. Oh. Oh. Isang daliri. So, just like yung mga typical na mga crossovers ngayon, 1.5 na kadalasan ang nilalabas nilang engines, di ba? 1.5 with turbo. Ganito. Ito rin siya, ganun din siya. Opo. Ang lambot. Anong size nitong screen? 18. 18 inches to. Opo. Ang laki. 18 inches floating screen. May Android Auto and Meron, sir. Naka-CarPlay. Apple CarPlay. So this is your touch screen, floating screen for the infotainment, and then meron din siya ditong maliit na floating din ang design for the instrument cluster. Papasok tayo sa loob. Yes. So subukan natin sa track ng medyo aggressive driving. Change natin sa ano honestly, economy naka-eco mode lang siya, mapitik na eh, no? Meron pa bang mas mababa sa eco? By the way guys, kasama natin dito si JR Oquialda ng GAC Makati. Mahihain lang si sir. Kasama natin siya, magko-collaborate, pero ayaw magpakita sa camera. That's okay. So,
Nakapila lang tayo dito para pumasok dito sa track na ginawa nila dito sa concert ground. And yung isang ikot ko pa lang dito sa outer perimeter nila, ang napansin ko kaagad, naka-economy mode pero mapitik. So, medyo responsive yung throttle niya. So, hindi ganun medyo aggressive yung setting kahit naka-economy. I hope the fuel consumption, fuel economy will not suffer with that. Kasi syempre pag mas retarded yung throttle response, mas matipid. And okay, so this is the top of the line, sir, ano? Yes, sir. So medyo di lang tayo familiar eh. So GAC is the brand and then yung model is MQ. MQ, sir. Tapos yung mga variants niya, anong tawag? MQ GE tsaka MQ GL. GE and GL. Yes, Dalawa lang. Yes, sir. Ito ang GL. Yes, sir. Top Yun. of the line. Yun. Hindi nakakalito, ano? Dalawa lang, ano? Sa iba kasi ang daming variants. Ang dami po. Malilito ka eh. So GE and GL. Anong pinagkaiba ng GE sa GL? Bali, sir, ang MQ GE, common po siya. Not totally common, pero hindi po siya naka-camera 360. Walang 360. Naka-back camera. Naka-reverse camera lang. Yes, sir. Okay. Tapos, wala pong moonroof. Walang moonroof. Yes, Okay. sir. Pero same features lang po dito sa loob. Oh. Pati yung interior. Lahat ng interior. Yes, sir. Pati itong leather and Yes, all. sir. So, Same konti lang. lang diferensya ng Yes, price. sir. Hmm. Bali, ang difference lang po nila na almost 200,000. For the sunroof and the 360 Yes, sir. camera. 360 camera kasi ngayon, very nagiging parang basic na eh. Okay. Nagiging need na kasi safety feature yan eh. Ikaw po. So, ang drive modes niya tatlo lang. Tatlo lang, sir. Economy, comfort, and sport. Yes. Tingnan natin ang itsura habang nag-aantay tayo. Pag nilagay ko sa reverse, nakaano na rin din siya, no? Shift by wire. Yes, sir. Electronic na. So, ayan, naka 360. Ito yung 360 camera mo, and then ito yung for the reverse. Yes. Nice. And then, naka electronic parking brake. Tapos, start-stop button. Ito yung Sir. hazard. Wala siyang auto hold. Meron na, sir. Meron din. Opo. So yan, naka-parking brake. May auto hold na yan at the same Opo. time. Kaya pala. Kaya pala kanina nung aalis tayo, parang nagtaka ko pag bitaw ko ng Parang nakapreno. yes, nakadina, Opo. binitawan ko yung preno, normally tatakbo na siya. Hindi siya tumakbo. Opo. So naka-auto hold. Wala nang button dito. Wala na. Automatic auto hold na talaga siya. Yes. Okay. Habang nag-aantay ulit tayo ng turn natin dito sa track, ang dami kong napapansin dito. Okay, itong shift by wire niya, akala ko one up, parang paddle shifter. Akala ko one up, para umakyat sa neutral from D, and then another up R, di ba? So parang akala ko progressive, isa-isahin mo. Yes, So galing sa R, gusto mo mag D, akala ko magdadalawang pindot ka pa. Pwede pala yun, pero pwede palang dumiretso. Ayan, diretso D na siya. So mafe-feel mo dito physically, meron siyang parang nasa D ka, no? Mafe-feel mo physically may ayan R, neutral, and then reverse. So parang yung ano lang din yung regular, oo. So na-simulate niya pa rin yung dating manual na shift lever kahit siya naka-ano na siya, shift by wire. Okay, mag-umpisa na tayo ng track and naka-sport mode tayo. Uy, mas expansive talaga siya. Sinong hindi naka-seatbelt? Ma'am. Seatbelt ka muna. Kahit sa likod. Hindi naka-seatbelt. Yes, sir. Usually sa harap lang, no? Pero yun po yung kasama sa safety. Dito po, sa kanan. Okay, kunin natin ng medyo mabilis. 20 kph. Oh. Medyo stiff yung suspension niya, no? Hindi naman adjustable yung suspension nito, no? Isa lang naman. Medyo stiff pero okay lang. It's an SUV eh. Medyo sporty yung settings ng ano niya. Tingnan natin, rangkada. Ayos lang din. Sobrang tahimik ng engine. Dito, ano? Yes, sir. And then, diretso out na. Diretso. Tahimik yung cabin niya. Noise vibration inside the cabin medyo low, pero medyo ramdam ko yung
ano ng tires. I think because of the low profile, ano? Yes. Naka low profile. Tsaka yung steering wheel niya sir, medyo bumigat. Ah, so nung nag-sport mode tayo, automatic na siya nag-change. Yes sir. Ah, okay. Kaya pala. Just testingin lang natin ha, paborito kong gawin. Nakasagad sa kaliwa. 1, 2, 3. 3. So yan yung power, yung steering speed niya. Mabagal siya ng konti kumpara sa Subaru. Mas mabilis siya ng konti sa MU-X at sa Everest. I think okay lang. So yeah, the moment na mag-shift ka to sport, ramdam mo nga na tumigas na agad yung steering. Okay. Maganda. Thank you, JR. Yes po. Ay, di, meron pa tayong isa, no? Yung isa po, Sige. M po. Yung M Ay, ko, M-Zoom. yung M-Zoom naman, GS3 M-Zoom. Stay tuned. If you like this video, please do not forget to subscribe to our channel. We are also on Facebook. Please follow and like our page. Thank you for watching. Drive safe. Bye.